Paano kaya kung sa paglalakad mo, may bigla na lamang yumakap sa'yo at pinipilit nito na ikaw na lang ang maging mami nito? Si Hera Malyari, dalagang anak ng isang mayamang negosyante sa Luzon. Sa ganda niya, mapapalingon ka talaga. Ngunit kahit siguro maging perfect pa siya, hindi pa rin nakaligtas ang puso niya sa mapanakit na pag-ibig. Iniwan siya ng fiancé nito at wala pang isang linggo, nalaman nito na magkarelasyon na pala ang pinsan niya at ang ex niya. Parang sinaksak siya sa puso nang malaman iyon, kaya halos gumuho ang mundo niya dahil sa kasal na lang sana ang kanilang hinihintay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon natuloy. Sakto noong kabababa lamang niya ng kotse nang may batang babae na yumapos sa kanyang hita at tinawag siya nitong mami. Sa kagaya niyang single, natural lamang nagulat ang maging pangunahing reaksyon. Napakaganda ng batang yun at sa ilang sandaling iyak nito habang yakap siya, tila nadudurog ang kanyang puso. Lalo na nang ipilit nito na siya ang mami ng 3 taong bata. Akala niya simpleng pagkakamali lamang iyon. Ngunit nang makita niya ang ama ng bata, ay tila sa isang iglap lang, muli na naman yata siyang na-inlove. Si Saint Del Fuego ang ama ni Abby. Para siyang nabato-balani nang makita ang mukha nito. Akala ni Hera ay una at huli na nila iyong pagkikita ng lalaki. Ngunit hindi pala, dahil muli na namang nagtagpo ang landas nila sa isang mahalagang event at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakatanggi sa bata nang mula sa malayo tawagin siya nitong mami. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng mga tao, lalong-lalo na ng ex niya at ng pinsan niyang bago lamang na ikasal. Parang nawasak ang pride niya nang malaman iyon. At dahil sa isang ideya, pinanindigan niya ang pagiging ina ng bata upang ipamuka na siya ang unang nagloko upang hindi masira ang pride na kanyang iniingatan. Ngunit paano kaya kung ang peke niyang pagpapanggap ay maging katotohanan dahil sa batang ayaw siyang tantanan? Makalaya pa kaya siya sa kalukuhang siya rin mismo ang nagsimula? Paano kung sa pagkukunyari, tuluyan siyang mapamahal sa bata? Hindi lang sa bata, kundi pati na rin kay Saint na ama nito. Bakit Aiden? Akala mo ba seryoso ko sa'yo? Nagngangalit ang mga ngipin ng ex niya nang sagutin niya ito ng harap-harapan. I don't even love you. Ngumisi ang dalaga upang ipakita na totoo ang kanyang pang-iinsulto. How dare you, Hera? Si Lisette ang nagsalita, sabay hawak sa kamay ng asawa nito. Natawa siya ng mahina. Sa mukha ng ex niya, halatang-halata ang galit doon. Alam niyang winasak niya ang pride nito. Dahil kilalang-kilala niya si Aiden. Sa past relationship kasi nito ay ito ang lagi nakikipaghiwalay. At sa kanya, ito pa rin ang nakipaghiwalay. Kaya alam niyang ibinibida nito sa pinsang si Lisette ang mga iyon. Ngayon, sigurado siyang naipahiya niya ng husto ang mahangin at mayabang na ex niya. Ngayon lang niya napagtanto na mabuti na nga lang at hindi natuloy ang kasal ng lalaking ito dahil nakikita niya na parang inaalila nito ang pinsan niya. Kung noon ay ang ganda nito at ang sexy, ngayon ay parang marami ng anak kahit hindi pa man ito buntis. Now, excuse me, dahil wala akong oras makipaglokohan sa inyo. Tsaka niya tinalikuran ng dalawa. Mula sa unahan, nakita niya ang batang si Abby na nakahawak sa kamay ng daddy nito. Nang makita siya, muli itong lumapit. Parang hulog ng langit ang cute na si Abby dahil naisalba siya ng bata sa totoong kahihiyan. Mami! Ngumiti siya at inabot ang palad ng bata. Magkakulay ang suot nila. Nakagown siya ng dark blue na strapless kaya kitang-kita ang maputi niyang balat. Idagdag pa na hapit iyon sa katawan kaya kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan. Nakadress din si Abby na naka-off shoulder. Nakatali ang buhok nito at may maliit na blue ribbon na nakapatong sa buhok ng bata. May naiwang iilang hibla ng buhok, magkabilaan sa gilid ng tenga. At bagay na bagay iyon dahil kulot ang buhok ni Abby. At ang tabari ng pisngi nito, dumagdag pa ang magkabilaang dimple na kahit magsalita lang, sunod-sunuran. Mommy, I'm sleepy. Can we go home now? Nagulat siya doon. Hindi niya alam kung ano ba ang paliwanag na ginawa ng ama nito, kung bakit nito nagagawa at nasasabi ang mga ganitong salita.
Or hindi ba sinabi ng daddy nito na hindi talaga siya ang mami ng bata? Okay, sige. I'll ask your daddy, okay? Let's go. Nakangiting kumapit ng mahigpit sa kamay niya ang bata. Kaya nadala rin siya at napangiti habang palapit sa ama nito na may kausap. Nilingon siya ni Abby. Tila naghihintay na tanungin niya ang lalaki nang makarating sila sa tapat ng mga ito. Excuse me? Anya nang nakangiti. Nahihiya siya pero sige lang, kaya niya yun. Lumingon ng sabay ang dalawang lalaking nag-uusap. Saint, Daddy, can we go home now? I'm sleepy. Ngunit naunahan siya ng bata. Oh, Miss Malyare, ikaw nga. Ikaw pala ang asawa ni Mr. Del Fuego. Tinignan niya sandali ang lalaki nagsalita. Mukhang pamilyar pero hindi niya kilala. I'm Dalton Cortez, ang kausap ng mamo yesterday about the resort. Napatango siya at ngumiti. Naalala niya na nga ito. Oh, ikaw nga yun. Ba't hindi ko ibibenta ang resort, Mr. Cortez? Pasensya na. At ako ang dapat na kinausap mo, not my stepmom. Anya't kita niya ang pilit na pagngiti nito dahil alam niyang na-offend ito sa kanyang sinabi. So what? Kailangan niyang sabihin ng totoo dahil sa kanya nakapangalan ng resort at hindi sa kanyang stepmother. Mr. Cortez, excuse us. Baritonong tinig ni Saint na nagpatigil sa pag-iisip niya. Uuwi na po ba tayo, Daddy? Ni hindi na rin nila hinintay ang sagot ng lalaki. Binuhat ni Saint ang bata habang nakasunod siya sa likuran ng mga ito. Parang may isang pamilya ang nabuo ng sandaling yun. Hindi akalaing hindi naman pala talaga totoo. Pagdating sa labas ng venue, ibinaba ni Saint si Abby. Get in, sweetie. Anito nang mabuksan nito ang pintuan ng sasakyan. Ngunit nang isasara na nito ang pinto, hindi iyon hinayaan ng bata. Mommy, let's go! Tukoy sa kanya. Tinitigan siya ni Saint. Masama iyong titig. Sweetie, please excuse us first, okay? Wait ka lang dyan sa loob. Tumango ang bata. Pagsara ng pintuan sa backseat ay nagsimulang magsalita ang lalaki. What do you want? Ginawa mong dahilan ng bata para hindi ka mapahiya. And now, iniisip ni Abby na ikaw ang mami niya. Paano mo sasabihin sa bata ngayon na niloloko mo lang siya? Galit ang tono ng boses nito. Paano nga ba niya sasabihin sa bata na hindi siya ang totoong mami nito? Bago ka sana gumawa ng kung ano, iniisip mo muna ang magiging kahihinatnan. Look at her, she's innocent, Hera. Noong unang nakita ka niya, alam mo bang buong gabi ang umiiyak? At hindi man lang tumigil kung hindi nakatulog. And now, idinamay mo ang bata sa mga problema mo. Nayuko siya dahil hindi niya kayang salubungin ang matalim nitong titig. Tell me how. Madiing usal muli ni Saint. Ang gwapo ng taong ito pero parang nakakatakot kong magalit. Okay, fine. Itutuloy ko na lang yung nasimulan ko. Nahihiya niyang sagot, ngunit natawa lamang si Saint sa sagot niya. Are you out of your mind? Nag-iisip ka ba? Doon niya na itinaas ang mga mata at matigas itong tinitigan. Anong gusto mo gawin ko, ha? Naipit na ako sa gitna. Paano ko aaminin sa bata kung sinabi mo na ganun nga ang nangyari? Tapos kung itutuloy ko tatawa-tawa ka naman, saan ako lulugar? Napaayos ito ng tayo. Sige, bigyan mo nga ako ng ideya kung paano, tsaka bakit ka ba galit na galit? Tinupad ko lang naman ang gusto ng anak mo, Saint. Ngayon kung ayaw mo, edi sasabihin ko na lang. Tsaka siya dinaanan at akmang papasok ng kotse nang hilahin siya nito bigla sa braso. Fine, let's settle this right now. Anito sa seryosong tinig. Anong sinasabi mo, Hera? Tanong ng ama niya ng umagang iyon. Bubukod na ako, Dad. Isa pa, 25 na rin naman ako. Nasa center nakaupo ang ama niya. Nasa kaliwang upuan sa gilid ang stepmom niya at si Kate na stepsister niya ay nasa tabi nito, habang siya ay nasa kabilang side ng table sa dulo. Tahimik lang na kumakain ng mga ito, samantalang siya kanina pa nagpapaliwanag sa kanyang ama. I think Hera want to have her own family na, Hernan. Hayaan mo na siya. Malumanay na sabat ng babae. Mag-aasawa? Di ba wala na kayo ni Aiden? At nandun na sa pinsan mong si Lisette? Tumaas ang kilay niya. Paano naman iyon nalaman ng ama niya? Busy ito sa negosyo. Nilingon niya si Kate. Nakangiti ito kahit nasa harap ng pinggan ng mata.
Mukhang may nangyaring hindi niya gusto. Noong namatay ang mami niya, 3 years after nun, muling nagpakasal ang ama niya sa babaeng may anak rin at balo na kagaya ng dad niya. Tita Helga is not that rich like her father dahil bago pa man nakasal ang ama niya rito, lubog na sa utang ang pamilya ng kanyang Tita Helga. At ngayon hindi lingid sa kanya na pinag-aral ng daddy niya si Kate. 20 pa lang si Kate at nag-aral ito ng medicine. Habang ang Tita Helga niya, wala naman itong ginagawa. Araw-araw ay nasa mall ito to go shopping. Kadalasan ay sunod sa luho ng kanyang daddy at iyon ang inaayawan niya. Okay naman ang tita niya sa 1 taong pagsasama nila sa iisang bubong and also Kate, but hindi siya 100% nagtitiwala sa mag-ina dahil alam niya na hindi pa talaga niya kilala ang ugali ng mga ito. Basta dad, gusto ko nang bumukod. Total, I have my own resort to manage. May rest house din ako and 2 condos in Makati. Ang gusto ko lang magsarili. But every weekend uuwi naman ako dito sa bahay. Napatingin ang kanyang ama sa kanya. Okay, but please kung mag-aasawa ka man Hera, pumili ka ng walang sabit, hindi yung may anak na. Doon siya nagulat. Nilingon niya si Tita Helga. Tahimik lang itong kumakain. Wala na palang safe secret sa bahay na to. Dahil bago pa man ako nakapagsabi, ay alam nyo na agad dad, mukhang may mga reporter sa mansyon. Sabay na tumingin sa kanyang mag-ina. Nagkibit balikat na lang siya. Why, may pangalan ba akong binanggit? Hera, that's enough. Tsaka ano naman kung sinabi sa akin, concern lang naman sila sa'yo. Medyo lumakas ang kanyang tawa. Really dad? Pero ako ang bahala kung sa may anak ako magkakagusto. Ayaw nyo nun, may instant apo ka na din, bukod sa may instant anak, di ba? Hera, enough. Napalakas ang boses ng kanyang daddy. Hera, please, alam mong may sakit ang daddy mo, di ba? Huwag naman sanang... Ayaw nyo pa nun, tita? Mapapa sa inyong lahat kapag nangyari sa daddy yun. Umupo ang ama niya at hinawakan ng dibdib. Ano ba ang gusto mong palabasin, Hera? Otomatiko siyang tumingin kay Kate. Huwag na kayong feeling mga anghel dito dahil alam ko na alam ninyo ang gusto kong sabihin. Noong wala kayong dalawa sa buhay namin ng ama ko, healthy si dad at walang sakit. Ngunit nang dumating kayo, bakit biglang nagkasakit ang ama ko? Parang lumalala pa nga kahit may iniinom naman siyang gamot. Tama na Hera. Tumigil siya dahil sa pakiusap ng ama niya. Gusto lang niya sanang maging maayos ang samahan sa mansyong to, pero parang hindi ganun ang nangyayari. Ngayong araw siya lilipat ng lugar at doon muna mamamalagi sa lugar ni Abby. Kagabi gusto niyang sabihin sa bata ang lahat, pero nalaman niya mula kay Saint na may sakit pala ito sa puso. Kung sana alam lang niya, sana hindi na lang niya idinamay ang bata. Pero huli na, ano pa ba ang magagawa niya kundi ang gawin kung ano ang alam niyang tama? Kahit labag sa kanya na tumira sa lugar ni Saint, no choice. Pero kahit ganun, mananatili siyang nakasubaybay sa lahat, lalo na sa kanyang daddy. Manang, kayo na lang po ang pinagkakatiwalaan ko dito. Tandaan niyo po, sasabihin niyo sa akin lahat ng nangyayari sa mansyon. Tumango si Manang Lovis, ito lang ang kasambahay na alam niyang tapat sa kanya. Opo Ma'am Hera, mag-iingat po kayo. Salamat. Uuwi ako every weekend. Kung magtatanong ang dalawang bruha kung uuwi ako, hindi ka mo okay? Tumango ito. Si Kuya Oka ang nagpasok ng mga gamit niya sa sasakyan. Sana lang talaga'y maging maayos ang lahat, lalo't wala na siya sa mansyon. Hindi sana siya aalis. Pero si Abby, kawawa ang bata. Kasalanan niya talaga ito. Ngayon, nahati siya sa 2 desisyon, sa bata at sa kanyang daddy. Pero kapag naayos niya ang tungkol kay Abby, babalik din siya dito. Pero hindi niya nga alam kung kailan. Mami! Papasok pa lang ang kotse niya sa gate ay tinig agad ni Abby ang bumungad sa kanya. Nakabukas kasi ang bintana ng sasakyan niya, kaya rinig niya ang sigaw nito habang tumatakbo patungo sa nakabukas na gate. Hinawakan agad ng babaeng may edad ang bata at itinabi dahil dadaan ang kanyang kotse. Sa garahe siya itinuro ng guard, kaya doon niya ipinark ang kotse. At ang daming sasakyan doon, halos lahat ay mamahalin at may 2 limited edition na kotse. 5 ang lahat, pang-6 yung sa kanya. May NMAX din at mamahaling mga motor.
Nawindang naman siya sa yaman ng tao rito. At yung bahay parang kasing laki ng mansyon nila. At ang ganda. Hindi siya makapaniwala na ganito kayaman ng Saint Del Fuego na yun. Welcome home, Mommy. I miss you. Hindi pa na ilalatag sa semento ang dalawang mga paa. Sinalubong na siya agad ng yakap ng bata. Sobrang sweet nito. Sino bang hindi mai-inlove sa kakyutan at kaswitan ng baby girl na ito? Isang mahigpit na yakap ng dalawang mga kamay niya ang ibinigay niya. I miss you so much too, sweetie. Pagkababa niya, binuhat niya ito at ang kasambahay na ang nagdala ng kanyang mga maleta. Where's Daddy, ha? Agad niyang tanong pagpasok ng main door. Pero nagitla siya nang bumungad ang taong kababanggit niya lang. Walang emosyon ng mukha nito. Blanko kung baga. Hi, simpleng bati niya. Ngunit tinalikuran lamang siya nito. Daddy is sad today. Tinignan niya si Abby. Why? Bulong niya rito. Because this is the day that my first mommy died. Nagulat siya. Hindi kasi niya alam na patay na ang mami ni Abby. Yun nga rin ang tumatakbo sa isip niya kanina. Kung naghiwalay ba ang mga magulang ni Abby, kaya ito walang mami. Mukhang mali siya dahil namatay na pala ang mami nito. Naawa siya sa bata, kaya siguro ganito na lang ito sa kanya dahil kinukulang sa kalinga at presensya ng isang mami. Bukod sa wala na itong mami, may sakit din pala ito. Mayaya si Abby at kailangan na nitong maligo kaya malaya siyang naihatid ni Manang Lelia sa silid na kanyang tutuluyan. May 5 silid sa second floor sa kanang bahagi. Ang nasa gitna ng pasilyo ay ang master's bedroom kung saan ang silid ni Saint. Ang kwarto ni Abby ay sa gilid ng pasilyo at ang kwarto kung saan niya piniling mag-stay katabi lang ng kwarto ng bata para mabilis mapuntahan kung sakali. Bakante ang 2 pinto sa kanang bahagi ng pasilyo. Sa kaliwang pasilyo ay may 2 pinto. Ang nasa dulo ang library at yung isa, bakante lang din daw sabi ni Manang Lelia. Hindi sinabi kung bakit. Matapos itinuro ni Manang ang silid niya, ay siya na ang nag-ayos ng mga gamit niya at ipinasok sa walk-in closet. May sarili din iyong CR na halos lahat naman daw ay meron. Ang aliwalas nun dahil 2 ang floor-to-ceiling window at binuksan niya iyon. Kaya kahit sarado ang ilaw, maliwanag sa loob. Sa kaliwang bintana ay may teres at mula doon ay may iilang halaman. Nasa ibaba lang din ng swimming pool. Ang ganda ng pagkakasikat ng araw. Sana ganito ang buhay niya. Walang kulimlim. Pero hindi. Kahit gaano ka pala kayaman, may problema at may problema pa rin. Iniisip niya ang daddy niya na ngayon ay naiwan sa mansyon. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Dahil kung may mangyari sa ama niya, lintik lang ang walang ganti sa mga sumisira ng tahimik nilang buhay ng kanyang daddy. Natigil ang pag-iisip ni Hera nang may kumatok sa pintuan. Saglit lang. Pumasok siya ng silid, diretso sa pinto ang nakasarado. Pagbukas niya, si Manang Lilia. Ma'am, gusto daw po kayong kausapin ni Sir Saint. Kumunot ang noo niya. Where is he? Nasa library po, ma'am. Sige, Manang, salamat. Pagkatalikod ng may edad na babae, inayos muna niya ang sarili bago pumunta sa library ni Saint. Kumatok siya sa pintuan. Come in. Seryoso lang ang tinig ng lalaki. Pagbukas niya ng pinto ay si Saint na nakaupo ang kanyang naabutan, kaharap ang working table siguro at laptop sa mismong tapat. Sit down. Hindi na siya sumagot at sumunod na lamang. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. But please, take a look at these photos. Iniharap nito ang laptop sa kanya at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang babaeng nasa larawan at ang lahat ng naroon ay kamukhang kamukha niya. No way, bulalas ng dalaga. Yeah, this is Haya, Abby's mommy. She's already dead 3 years ago. Tumingin ito sa kanya at kitang-kita ang pamumula ng mga mata nito, halatang nanggaling sa mahabang pag-iyak. Alam mo na siguro kung bakit ka tinatawag na mami ni Abby. Nagtayuan bigla ang mga balahibo niya sa buong katawan dahil kamukhang kamukha talaga niya iyon. Wala naman siyang kakambal, walang sinabi ang kanyang daddy.
Namatay si Haya nang ipanganak niya si Abby. Seconds lang, Hera. Seconds lang niyang nakita si Abby. Then, she said goodbye to me. Nayuko ito at gumaralgal ang tinig. Sinubukan kong mag-move on, Hera, at kalimutan ng lahat ng sakit ng narito. Tsaka itinuro ang puso. But why? Na hindi niya alam kung paano ito tutulungan, kung paano ito i-comfort dahil ramdam ni Hera na sobra itong nasasaktan. Ni hindi siya nakasagot sa mga sinabi ni Saint dahil kahit siya nasasaktan din dahil sa nalaman. Kaya pala galit ito sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit muling bumalik ang sakit na pilit nitong pinaghihilom. Hindi niya naman alam na ganun pala ang nangyari. Oo, kasalanan niya. Kaya nga pilit niyang inaayos, di ba? Pero para kay Saint, mukhang ibinalik lang niya ang dating hinagpis. Bumalik siya sa silid at pinilit ikinalma ang sarili. Nang makahinga ng maayos, kinuha niya ang phone sa mesa at idinayal ang number ng kanyang daddy. Ilang ring lang iyon at sinagot din ito agad. Dad, kamusta ang pakiramdam mo? Are you okay now? Malumanay niyang usal. Yeah, sweetie, I'm fine. Nasa work ka? Naririnig niya kasing panay ang kuda ng sekretary nitong si Helen, ang may edad na babaeng matagal ng sekretary ng kanyang daddy. Oo anak, ikaw, nasaan ka ha? Isang mahabang buntong hininga bago siya nagsalita. I'm here at St. Delfuego's place. Direkta niyang wika. Wait, what? Halatang nagulat talaga ito. Narinig niya pang pinalalabas nito ang kausap. What are you doing there, Hera? Why? Sinabi ko naman sa'yo, Dad. I want to have my own family. And Saint is… No, kahit sino anak, wag lang si Saint. Doon na siya nagtaka. Why, Dad? Explain it to me. Bakit hindi pwede si Saint? Ilang sandali na hindi nakasagot ang daddy niya. Tila, humuhugot pa ng lakas ng loob. Noong ipinanganak kayo ng mami mo. Wait, kayo? Just listen first, okay? Listen. Kaya tumahimik siya para makinig sa kanyang daddy. Dalawa kayong ipinanganak ng mami mo. You and your twin sister Heidi. Identical kayo kaya kahit ako, hindi ko alam kung sino si Hera at si Heidi. But your mom, kilala niya. Tingin pa lang alam niya na kung sino si Hera at Heidi. Noong lumalaki kayo, 3 years old anak, nang magkahiwalay kayo ng kapatid mo because of an accident. Ginawa namin ang lahat ng mami mo to find Heidi. Nagbayad kami para lang makita ang twin sister mo. Pero lumipas ang taon, hindi namin nakita ang kapatid mo. Ang sabi ng mga kakilala namin, even family both side, na wag nang umasa na buhay ang kakambal mo. So we decided to keep it secret from you. Dahil noong bata ka, sinisisi mo ang sarili mo kung bakit nawawala si Heidi. Lumaki ka't nakalimutan mo siya. Pero kami ng mami mo, patuloy pa rin umaasa na makikita namin ang kakambal mo. Until one day, na-hospital ako noong panahong inatake ako ng high blood. Buhay pa ang mami mo noon. Sa ER anak, nagkasabay kami ni Heidi sa ER. And doon ko lang huling nakitang buhay si Heidi. Paglabas niya patay na siya. Sinubukan kong alamin ang lahat. Pero walang naging reaksyon ang Delfuego sa mga iyon. Hanggang nailibing si Heidi, hindi niya ipinaalam sa amin. I don't know why, Hera, pero ang alam ko, wala siyang kasing sama. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ngayon. Tumulo ng kusa ang kanyang luha. Kaya pala lagi niya noong naririnig na umiiyak ang kanyang mami. Kaya lagi niyang naririnig na nag-aaway ang kanyang magulang dahil siguro sa nangyari. Pero bakit hindi niya alam ang mga yun? Ni hindi niya napansin. Siguro dahil wala siyang ibang iniisip noon kundi si Aiden lang at ang kanilang pag-iibigan. Ni ang mga tao sa paligid niya. Hindi niya alam kung ano ang mga nangyayari. Kinagabihan ay sabay naghapunan si Hera at ang mag-ama. Pero ni minsan, hindi niya kinibo si Saint. Tanging si Abby lang ang kanyang kinakausap. Matapos ng hapunan ay siya na ang nagpresintang nagpatulog sa bata. At dahil first time, hindi niya alam kung paano. Sakto namang pumasok si Saint. Nagkagulatan pa sila.
Mukhang hindi alam ni Saint na nandun siya sa loob. Daddy, come here. Dito ikaw at dito si Mommy. Nagkatinginan na naman sila nang ituro ng bata kung saan pwedeng maupo silang pareho. Sa gitna ito ng kama. Sa kaliwa si Saint habang siya ay nasa kanan. Daddy, listen to Mommy, okay? Nilingon ito ng bata. May hawak siyang storybook. Okay, sweetie. Nag-aalangan pa siya pero wala na ring magagawa dahil napasubo na. Ang manok na may gintong itlog. Natawa siya pero umiwas siya kay Saint. Why, Mommy? Inayos niya ang sarili. Wala, sweetie. Sinulyapan niya si Saint. Nakatitig ito sa kanya. Nagsimulang pumatak ang ulan. Panay ang takbo ng inahing manok. Basa na siya at giniginaw. Masiglang pagbabasa niya. Nang makakita ng malaking bato, sumilong ang inahing manok. Doon niya hinintay na tumila ang ulan. Tinignan niya si Abby, inaantok na ito. Isang grupo ng mga bibi ang dumaan. Nakita nila ang inahing manok. Naawa sila rito. Tumigil si Hera sa pagbabasa nang mapansing nakatulog na si Abby. Maging si Saint ay nakapikit na rin habang nakahilig ang ulo sa headboard ng kama. Ibinaba ni Hera ang storybook at inayos ang kumot ng bata. Tsaka siya lumapit kay Saint upang sana gisingin ito para palipatin ang higaan. Sandali niya itong pinakatitigan. Ang matangos na ilong, ang makapal na kilay na animoy kinortihan, ang mamula-mulang mga labi. Ano kaya ang lasa nun? Bulong niya sa kanyang isipan pero iniling-iling niya ang ulo. Ano ba kasi ang mga iniisip niya? Dahan-dahang itinaas ni Hera ang mga kamay at sinundan ang hugis ng ilong ng lalaki. Inilapit niya ang muka upang magawa iyon ng hindi natatamaan ng balat nito. Parang nakakainganyo talagang hawakan yun pero hindi niya ginawa. Iniisip niya kung ano ba ang dahilan ni Saint kung bakit itinago nito ang kambal niya. Gusto niyang malaman iyon. Sana sabihin nito ang totoo. Napamura na lamang ang dalaga nang may humawak sa pulsuhan niya at bigla siyang hinila palapit rito. Biglang nabangga ang katawan nito sa matipuno nitong dibdib. Hey, bulong niya dahil baka magising si Abby. What are you doing? Anito tsaka hinawi din ang isa pa niyang pulsuhan. Wala, anya ng mahina. Really? Bitiwan mo nga ako. Tsaka niya hinila ang sarili paalis sa kandungan nito. Namanghalang ako sa ilong mo sa… What? Pero hindi niya na itinuloy dahil iniwan niya na ito at lumabas ng mabilis ng silid ng bata. Opo ma'am, inatake na naman po si Sir Hernan. Kinakabahan siya. Sige manang, bukas po uuwi ako ng maaga. Huwag niyong ipapaalam kay daddy o kahit kanino dyan sa mansyon. Opo ma'am. Nang maibaba niya ang cellphone, tsaka siya pumasok sa banyo para maligo. Nangako kasi si Saint na dadalhin siya nito sa puntod ni Heidi o Haya. Sila lang din dalawa ni Saint ang umalis dahil kailangan niya itong makausap tungkol sa kanyang kakambal. Umiiyak si Abby nang umalis sila pero tumahimik din nang sabihin niyang uuwi din sila agad ng kanyang daddy. Sinong asawang hindi gagawin ng ganun? Kukunin nila ang asawa ko sa akin. Bangkay na nga pag-aagawan pa. Asawa ko siya't wala akong nakikitang masama sa ginawa ko. But she is my twin sister, Saint. Anak siya ni Daddy. I don't know. Dahil nakilala ko si Haya, may iba siyang pamilya. Masisisi niyo ba ako? I just tried to protect my wife. Protektahan? Kanino? Sa mga magulang ko? Bigla nitong naitigil ang sasakyan sa gilid ng highway at agad lumabas sa sasakyan. Binuksan nito ang pinto at hinila siya palabas. Napangiwi siya sa lakas ng pagkakahatak nito sa kanya. Who are you to question my decision? Who are you, Hera? Sa lakas ng tinig ni Saint, napatakip siya ng tenga. Can you please lower your voice? Kailangan bang sumigaw? Hindi ako bingi. Kung malakas ang salita nito, mas nilakasan niya ang kanyang tinig. Bakit siya papatalo? Shut up! Eh di tumigil ka rin. Hindi na paghandaan ni Hera ang sunod na ginawa ni Saint. Hindi niya naisip na iyong labi nito ang ipantatakip nito sa bunganga niyang nagraratatat. Ang hapdi ng halik nito kaya pinipilit niyang maitulak palayo.
Ngunit sa lakas ng mga braso nito, hindi siya makawala-wala. Alam niyang nakikita sila ng mga nagdaraang sasakyan kaya pilit niya itong itinutulak. Nang makawala siya ay isang malakas na sampal ang kanyang pinakawalan dito. "Bastos!" Sigaw niya rito, tsaka siya pumasok sa kotse. Sa galit ni Hera, inilak niya ang pinto. Lumapit siya sa driver's seat. Nakita niya ang pagsenyas ni Saint na buksan niya ang isang pintuan. Inirapan niya lang ito at binuhay ang makina at pinaharurot ang sasakyan. Akala ba nito hindi siya papalag? Siya na nga ang tumutulong para hindi mapano ang anak nito. Tapos ito pa ang gagawin sa kanya. Mukhang kinagat pa nito ang bibig niya. Diretso si Hera sa resort niya sa Tagaytay. Kailangan muna niyang magpahangin kahit sandali lang. Sa dami na mga nangyayari, kailangan niya makahinga kahit sandaling oras lang. "But Delton, why? Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo, diba? Bakit kailangan pa ng isa pang pirma mula kay Hera? Akala ko ba ayos na?" Natigil siya sa paglalakad patungong reception area nang may pamilyar na tinig siyang narinig. Sumilip siya mula sa halaman na nakatayo sa gilid ng pader. "Ma'am Helga, ang client ko ang may request nun. Isa na lang talagang pirma ng owner nito at maibibenta na ninyo ang resort. Hindi kasi pwedeng pirma ni Hernan dahil hindi siyang may-ari nun kundi ang anak niya. Nagawa nyo nga ng paraan ng ibang pirma eh. Tiyak ngayon magagawan din nyo ng paraan." Nanginginig ang kamay na itinaas ang cellphone upang kuhanan si Helga ng larawan at si Delton. Naikuyom niya ang kamao sa galit. Kaya ba ganun na lang ito kung magpapirma sa kanya last time? Para daw sa medical ng daddy niya. Hindi niya naman binabasa dahil umaasa siya na totoo. Pero hindi niya akalaing ito pala ang gusto nitong mangyari. Sabi na nga ba't marami pang tinatagong baho ang mag-inang yun? "Sige, hintayin mo. Wala siya sa mansyon ngayon eh. Sumama sa lalaki. Pero I know, uuwi yun one of this day naman." "Sige, I will, ma'am. Good luck sa success mo." Nakipagbeso-beso pa ang demonyo. Tingnan lang nila kung makukuha nila ang resort na to. Sa kanya ito at walang makakakuha kahit na si Satanas pa. "Ma'am, let's go. Maliligo tayo sa pool, right?" Itinago niya ang sarili nang makita niya si Kate. Di ba dapat ay nasa paaralan ito ngayon dahil Huwebes pa lang? Bakit kasama nito ang mami nito? Mukhang tama nga talaga siya ng mga iniisip. Pineperahan lang ng mag-inang to ang kanyang daddy. 3 click lang bago siya tumalikod. Kailangan niyang mas maging maingat sa ngayon dahil sa mag-inang to. Bumalik si Hera ng Manila at handa nang umalis sa mansyon ni Saint. Bahala na. Naawa siya kay Abby. Pero kung ganito, hindi talaga niya matatagalan ang ugali ng ama nito. Siya na nga ang tumulong. Siya pa itong nasasaktan. Diretso na siya sa kanyang silid. Mabutit walang tao sa living room. Mag-aalas 5 na rin iyon ng hapon. Pero bago pa man niya natapos ang pagliligpit ng mga damit, bumukas bigla ang pintuan. Kinabahan siya nang makita si Saint. Inilak nito ang pinto at may madilim na muka habang palapit sa kanya. Natakot siya at parang nakainom din ito. "Where do you think you're going, ha?" Patuloy ang pag-atras niya hanggang sa marating niya ang malamig na pader. "What are you doing? Lumayo ka sa akin, Saint. Lumayo ka. Sisigaw ako. Lumayo ka sa akin." Ngunit tumilapon na lamang siya sa kama at mabilis na dinamayan ng lalaki. "No! What are you doing?" Ngunit hindi man lang nakapalag si Hera sa lakas ng mga braso nito. Na-corner na ang mga kamay nito sa magkabilang palad. "Saint, sisigaw talaga." "Do it, Hera. Do it." Singhal nito, tsaka sunod-sunod na pinunit ang suot niya. "I can't help it." Singhal nito na animoy nababaliw. "No, please Saint. No." Para siyang lantang gulay habang nakatitig sa kisame. Hindi na alam ni Hera kung kikilos pa ba siya sa kinahihigaan o wag na. Dahil ramdam niya sa tuwing igagalaw ang kanyang katawan, nananakit iyon, lalong-lalo na ang kanyang gitna. Para iyong nawarak ng biglaan. Nakahilata siya sa kama. Niwala siyang unan at kumot. Kitang-kita niya ang mumunting pasadin dahil sa madiing paghawak ni Saint sa kanya. Gulo-gulo ang mahabang buhok at pati lipstick nagkalat na rin sa mukha niya. Pinagsamantalahan ba siya nito? Hindi niya magawang umiyak.
Dahil kung pinagsamantalahan siya nito, hindi sana siya nagpaubaya ng sumunod nitong ginawa. Dapat hindi siya nagpadala sa mga halik nito. Sana hindi siya nakipagsagupaan. Pero kung tutuusin, parang may parte ng pagkatao niyang hindi man lang iyon masabi. Tumulo ang kanyang luha. Siguro kapag ganito, magiging single na lang siya forever, lalo't wala na siyang maipagmamayabang dahil wala na ang dangal na kanyang iniingatan. Hindi na siya nakababa. Matapos magbabad sa bathtub, diretso na siyang natulog. Ayaw na lang muna niyang gumalaw hanggat maaari dahil parang nandidiri siya sa ginawa niya. Tsaka na siya mag-iisip kung ano ang susunod na gagawin kapag nakapagpahinga na siya ng maayos. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang makaramdam ng gutom si Hera. Akala niya noong una, nakauwi na siya sa kanila. Pero nang buksan niya ang ilaw, nasa mansyon pa rin pala siya ni Saint. Bago siya bumaba, dinaanan muna niya ang silid ni Abby. Pumasok at inayos niya ang kumot nito nang makitang tumikwas yun. Medyo guminhawa na ang pakiramdam niya na makapagpahinga. Pero may kirot pa rin siyang nararamdaman sa tuwing igagalaw ang mga hita. Ngunit nang makalabas si Hera ng pinto ng silid ni Abby at handa nang bumaba, ay tila may umiiyak sa dulong pasilyo sa kaliwang bahagi. Naroon ang library at isang bakanting silid na sinasabi ni Manang Lelia. Kinakabahan man, pinilit pa rin ni Hera ang mga paang humakbang. Sa isang bakanting silid siya dinala ng kanyang mga paa. Nakaawang iyon kaya't rinig na rinig niya ang tinig mula sa loob nun. Sumilip siya't nakabukas ang ilaw. Si Saint ang nakatayong iyon sa harap ng isang mesa na hanggang dibdib siguro nito ang taas. Mula roon, may nakapatong na isang banga. Kulay itim ang kulay at may mga disenyong krus. Naisip agad niya na iyon siguro ang abo ng namayapa niyang kakambal na si Heidi. I'm sorry kung hindi ko natupad ang pangakong hindi na muling magmamahal-haya. Patawad kung hindi ko kinaya. Tsaka nito niyakap ang banga. Humahagulgol ito ng sunod-sunod. Doon na siya napaluha. Mukhang mahal na mahal nga ni Saint ang asawa. Kaya siguro hindi niya magawang sisihin ito. At sa mga nalaman niya, mukhang nagka-amnesia si Haya. Dahil kung hindi, alam dapat nito ang pangalan at hindi ito bibigyan ng bagong pagkakakilanlan. Sabi rin ni Saint, maiba itong pamilya maliban sa kanila. Kaya ayun talaga ang pumasok sa kanyang isipan. Pero ano naman ang sinasabi nitong hindi natupad ang pangakong hindi na muling iibig? Ibig sabihin ay may mahal na ito? Ayaw na lang niya mag-isip. Tumalikod siya, dala ang bigat sa kanyang dibdib. Bukas na bukas, aalis na siya sa bahay na ito upang matapos na ang kahibangan niya. Ang nangyari sa kanila ni Saint ay isipin na lamang niya na isang masamang panaginip. Mommy, no. I want my mommy. Abby, listen. Ang mommy mo ay matagal nang patay. No, Daddy. Buhay po si mommy. Mommy is here. Hera is not your mommy. She is just your tita Abby. No, I want my mommy, please, Daddy. Please, Daddy. Enough. Sa lakas ng bulyaw nito, napatigil si Hera sa paghakbang. Palabas na sana siya ng mansyon, dala ang kanyang mga gamit, nang malingunan niya na biglang nabuwal si Abby. Dali-dali niyang binitiwan ang hawak na maleta at dumamay kay Saint na noon ay buhat na si Abby. Sweetie? Sweetie, hey, Mommy is here. Are you okay? Please answer me. Napalingon ito at tumigil din ito sa pag-iyak. Ano masakit? Itinuro nito ang dibdib. Nilingon niya si Saint. Gusto niya itong sapakin dahil sa kagaguhan. Kailangan bang sigawan ng bata? Mamaya talaga sa kanyang taong to. Okay, dadalhin ka namin ni Daddy sa hospital, okay? Be brave, hindi kita iiwan, I promise. Tumango ang bata at dahan-dahang kumalma, pero hinahabol pa rin nito ang hininga. Pinakuha ni Saint ang nebulizer nito kay Manang, tsaka nila isinakay sa kotse para isugod sa hospital. Kita niya ang pagsisisi sa mukha ni Saint dahil sa kagaguhan kasi nito, kamuntik nang nahimatay ang bata. She's fine now, Mr. Del Fuego. Nang marinig iyon sa doktor, agad niyang hinila si Saint palabas ng silid ng bata. Nakita mo na? Alam mong may sakit ang bata.
Tapos sinigaw-sigawan mo? Ama ka ba talaga? Nakatitig lang ito sa kanya. Gusto mo bang patayin ang sarili mong anak? Inis na inis kasi talaga siya. Nasapak niya pa ito kanina bago sila dumiretso dito. I'm sorry. Mahina nitong usal. Sorry? Paano kung may nangyaring masama sa bata? May magagawa ba yan? Kasalanan mo rin naman. Kumunot ang noo niya. Ano? Ano namang ginawa ko? Hindi mo alam? Aalis ka, diba? Umiiyak si Abby dahil aalis ka. Anong gagawin ko? Ikaw mismo ang nagsabing hindi ako ang ina ng… Please don't go. I'm sorry. Aayusin ko ang lahat. But please, huwag mong iwan si Abby. Don't leave me. Natigilan na lamang si Hera nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Saint. Hindi rin naman sila nagpa-confine dahil maayos naman si Abby. Habang pauwi, nakatulog sa kandungan ni Hera ang bata. Awang-awa siya dahil sa ginawa ni Saint kanina. Parang nadudurog ang puso niya sa tuwing iiyak ito at bigla na lang matutumba. Parang hindi niya talaga kayang makita ulit ang ganoong pangyayari. Kaya nga nagsisi din siya dahil sa biglaang desisyon at hindi man lang inalala ang magiging reaksyon ng bata. Walang humpay ang mayat-mayang paghagod niya sa buhok ng bata. Payapa itong nakatulog at nakangiti pa. Hindi niya nga rin napigilang mapangiti. Siguro hindi pa alam ng daddy niya na may anak si Heidi. Kapag nakauwi siya, ikukwento niya si Abby sa lolo nito. Alam niyang matutuwa ito dahil iyon lang naman ang laging bukang bibig nito. Gusto nito na bigyan niya ito ng apo bago man lang daw ito pumanaw. Tumingin si Hera sa harapan. Nahuli niyang tinititigan pala siya ni Saint. Nag-iwas ito ng tingin nang taasan niya ng kilay. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin kanina sa hospital. Wala rin naman kasi itong naging paliwanag. Pero ang nangyari sa kanila kagabi, malinaw pa talaga sa kanya. Siguro, hindi niya iyon makakalimutan kahit kailan. Bakas pa nga ang mga madadiing paghawak nito sa kanya. Kitang-kita iyon dahil maputi siya. Marami sa bandang braso at sa leeg. Maging sa bewang at binti nga meron din. Hindi rin niya pwedeng tawaging torture dahil ginusto rin ang katawan niya sa huli. Kaya nga kung magpa-file siya ng kaso, siguradong hindi rin niya mapapanindigan. Pagdating ng mansyon, umikot si Saint at ito na ang nagbukas ng pinto ng kotse. Tsaka nito binuhat ang bata. Pero nagkatitigan sila nang biglang tumikwas ang kamay nito at natamaan ang hinaharap niya. Sorry. Abahay mala nagsusorry. Halos wasakin siya kagabi. Hindi na siya nagsalita. Iniiwasan kasi niya na baka magising si Abby. Kakatulog pa lang din naman ng baby girl na ito. Dahil ngayon lang din kasi ito nakahiga ng maayos at wala nang nararamdamang sakit sa katawan. Good after. Pinigilan niya na makapagsalita ang kasambahay dahil baka magising si Abby. Nang makita niyang nasa taas na ang mag-ama, ay siya na ang nagtanong kung ano ang nais nitong sabihin. Tumawag po yung Dalton Cortez, ma'am. Bakit daw? Anong kailangan? Tungkol po yata sa resort na ibinibenta. Nang marinig iyon, sumunod agad siya sa taas. Nang makita niyang marahang naisara ni Saint ang pintuan ng silid ni Abby, hinila niya ito sa braso nang walang lumalabas na salita sa bibig nito. Dinala niya ito sa silid niya. Isinara niya ang pinto. Why? Hindi siya sumagot at malakas na sampal ang ibinigay niya na hindi niya napigilan ng galit. Para saan yun? Kanina ka pa nananakit. Ano naman ngayon ang kasalanan ko? Ikaw pala ang bumili ng resort ko ha, Saint? Sabihin mo, ikaw ba? Kung sumasabog ang galit, baka kanina pa tumalsik si Saint. Wait, I have my own. Ano? Sabihin mo na ngayon na. Naupo ito sa kama bago siya sinagot. Last week, nalaman ko na may ibinibentang resort si Dalton. Then naalala ko ang sinabi mo kay Dalton noong event. Kaya I asked him kung anong resort and saan. Sinabi niya na iyong resort ng dad mo sa Tagaytay. And sinabi niyang may buyer na. Hindi ko alam pero kinutuban ako. Kaya ginawa ko, kinuha ko at ako ang bibili. Then he agree sa price and all. Even that Helga na hindi ko naman kilala. That's my stepmom. Sinubukan kong kausapin ka pero iba ang napag-uusapan natin at iba ang pinag-aawayan natin.
Kaya nawala sa isip ko ang dapat na sasabihin ko. Tapos iniwan mo pa ako sa gitna ng highway. Tila nagsisisi rin siya nang humina ang tinig nito. Naisip ko na kung may pagbebentahan nito sa akin na para maibalik ko sa iyo if ever na… Ikaw ba ang nagdagdag ng isa pang pirma? Tumango ito na parang kinakawawa talaga. Napangiti siya ng lihim. Mukhang biglang napalitan ng paghanga ang inis niya para rito. I'm sorry, hindi ko intensyon na… Hindi niya napigilan ang sarili na ito ay yakapin. Ngayon niya lang ito nagawa sa isang lalaki, ang mangyakap dahil sa sobrang kasiyahan. Nabawasan bigla ang kanyang alalahanin. You're so cute. Tsaka niya pinisilang ilong nito. Ouch! Reklamo pa nito, ngunit hindi niya napigilan ang kamay. And you too, sweetie. Napaatras siya dahil sa baritonong tinig nito. Doon na nagkarambola ang tibok ng puso niya. Tumayo si Saint at lumapit sa kanya. Hoy, tigilan mo yan. Saint, teka! Tsaka siya napapikit dahil pader na ang nasa likuran niya. Akala niya kung ano na ang gagawin nito. Akala niya hahalikan siya. Abay, umasa siya talaga. I'm sorry for being so hard last night. Bulong nito kaya siya napadilat. Don't worry, next time. I'll be gentle. Nanigas na lamang si Hera sa kinatatayuan dahil sa mga sinabi nito. Next time? Ibig sabihin, uulitin pa nito. Ang loko talaga. Hoy! Ngunit bago niya pa nahabol, nakalabas na ito ng silid. Isinara ni Hera at inilak yun. Umukit ang ngiti sa labi niya habang nakasandig sa nakasaradong pintuan. Pero pinawi niya iyon nang mapansin na parang iba na ang nasa isipan. Gaga, huwag kang kiligin. Bulong niya pa sa sarili. Hindi maintindihan ni Hera kung bakit siya napapangiti sa tuwing lalabas sa imahinasyon niya ang mukha ni Saint. Ngunit alam niya sa sarili na hindi iyon normal sa isang kagaya niya. Hindi naman siya inosente pagdating sa pag-ibig. Ilan na rin kasi ang nakarelasyon niya at huli nga ay si Aiden na ginago lang siya. Pero alam niya sa sarili na naka-move on na siya dito. Kailangan lang kasi talagang tanggapin na wala na kayong pag-asa. Isa pa, naisip niya na hindi nga talaga sila ang nararapat dahil sa pagiging mayabang nito. Oo, gwapo, pero sumobra naman ng bilib sa sarili na parang kung wala ito'y paano siya. Yun ang pagkakamaling nagawa nito dahil nagpapasalamat talaga siya dahil nagloko ito. Dahil kung hindi, makakapag-asawa siya ng impokritong kagaya nito. Buong isang linggo na wala si Saint. Kahapon ito umalis dahil sa dadaluhan nitong malaking event sa Singapore. Kaya nga sila lang ni Abby ang nasa mansyon. Ngayong araw ay nagdesisyon siyang umuwi sa kanila para makamusta ang kanyang daddy. Hindi na kasi ito tumatawag or sinasagot man lang ang kanyang tawag. Maging si Manang hindi na rin sumasagot sa kanya. Mami, where are we going? Tanong ni Abby habang binibihisan niya ito. Sa bahay ni Mami at kay Lolo Hernan mo. Kita niya ang pagtataka nito. Lolo? Kumunot ang noo ng bata. Yes, Lolo. Si Lolo Hernan ay ang daddy ko at ng Mami Haya mo. Tumango ito na parang naiintindihan ang kanyang sinasabi. Madali lang itong paliwanagan dahil matalino itong bata. Naipaliwanag na din niya na ang tunay nitong mami ay si Haya. Hindi niya na idinamay ang tunay na pangalan nito para hindi na malito ang bata. At siya ay twin sister lang at tita lang dapat ang itawag nito sa kanya. Pero si Abby talaga ang may gusto na mami ang itawag sa kanya kaya hindi niya na pinilit ang bata. Mas gusto niya na iyon dahil may instant anak siya. O ready ka na? Let's go na anak. Nagpabuhat pa ito hanggang sa labas ng silid. Ang bigat dahil chubby ito at parang hindi nga 3 taon lang dahil mas matangkad ito sa edad na 3. Mag-seatbelt ka, sweetie. Nasa front ang bata katabi niya habang may hawak itong feeding bottle dahil mukhang ginutom. Napangiti si Hera bago binuhay ang makina. Ito lang naman ang gusto niya ang maging masaya sa buhay. Dumaan muna sila sa drive-thru bago dumiretso sa pupuntahan. Hindi kasi siya nakapag-agahan dahil sa mansyon na nga lang sabi niya kanina kay Manang Lilia. Habang palapit sa gate sa dulong bahagi ng subdivision, ay tila bigla siyang kinabahan. Hindi niya mawari kung bakit at kung para saan yun. Ngunit hindi binigyan ng pansin at diretso na sa pupuntahan.
Bumusina siya kaya dahan-dahang bumukas ang mataas na gate. Nagulat pa si Dan na guard nang siya ay makita. Magandang umaga po, ma'am. Binuksan niya ang bintana ng kotse. Good morning, sambit niya at ipinark sa garahe ang sasakyan. Ma'am, Diyos ko ma'am, mabuti ho't narito na kayo. Nagulat siya tumigil sa paglalakad. Iikot sana siya para pagbuksan si Abby. Why? May nangyari ba manang? Mangiyak-iyak pa ito. Lumingon ito bago nagsalita. Parang may kung sinong pinagtataguan. Ma'am, si Sir. Lumala ang sakit ni Sir. At ito po, may gamot ako nakuha sa ilalim ng kama niya kahapon. Marami po yan, pero baka mahuli ako kaya yan lang ang nakuha ko. Kinuha niya iyon at isinilid sa bulsa ng suot na jeans. Nasaan si Daddy? Seryoso niyang tanong sa halatang natatakot na babae. Nasa kwarto niya po, ma'am. Umikot sa Hera at pinagbuksan ng bata. Binuhat niya ito. Hindi ko po kayo matawagan, ma'am, kasi kinuha ni Ma'am Helga ang cellphone ko po. Nang marinig niya ako noong isang araw na kausap po kita. Kaya nga wala po akong magawa, ma'am. Biglang nag-igting ang bagang niya. Marami na nga talagang kasalanan ng mag-ina sa kanya. Una, ang pagbebenta ng resort niya. Mabuti at kay Saint kaya hindi iyon natuloy. Tapos ito. Anong karapatan nilang magmanipula ng ibang tao unless may ginagawang mag-ina na ayaw nilang malaman niya? Pues, not this time. Oras na malaman niyang may ginagawang mag-inang yun sa daddy niya, lintik lang ang walang ganti. Si Tita Manang nasaan? Nandun po sa taas. Siya po ang nagpapainom ng gamot kay Sir Hernan. Ayaw po niya na ako o sino sa amin. Gusto niya po siya talaga para daw siguradong naiinom ni Sir ang mga gamot. Bigla siyang kinutuban. Sweetie, dito ka muna kay Manang Lovis ha. Pupuntahan ko lang sandali ang lolo mo sa taas. Inabot niya si Abby sa may edad na babae. Sumang-ayon naman ito. Sinabi niya rin kay Manang na paglaruin muna ang bata sa garden dahil oras na may nangyari nga, makakatikim ang kanyang madrasta. Agad tumalikod si Hera patungo sa mansyon. Dumiretso naman sa hardin si Manang at ang bata. Hera, why are you here? Mula dining ay nakita siya ni Kate na paakyat ng hagdan. Tinignan niya ang kanyang relo. Kumunot ang kanyang noo. Ikaw, bakit ka nandito? Di ba dapat may pasok ka? Lunes ngayon, right? Ha? Mamayang hapon pa ang klase ko. Alam niya na hindi ito nag-aaral dahil kung nag-aaral, libro ang hawak hindi cellphone. Really? Ani at tumalikod. Ngunit sinundan ni Kate si Hera. Why? Si Dad ba? Nagpapahingat ayaw ng wala akong pakialam. Aniya at tuloy-tuloy sa pag-akyat. May mga sinasabi si Kate ngunit hindi niya ito pinapansin hanggang sa marating niya ang pintuan ng silid ng kanyang daddy. Come on Hernan, this is for your own good. Sige na't para gumaling ka. Alam kong nilalason mo ko Helga. Tigilan mo na ito. Mula sa nakaawang na pinto, narinig niya ang hinihingal na boses ng kanyang daddy. Of course not, honey. Bakit ko naman? I said I don't want to take that medicine. Get out of here. Just drink it, would you? Ang hirap-hirap mong. Naikuyom ni Hera ang kamao nang makitang halos isaksak sa ngalangala ng daddy niya ang gamot na hawak ni Helga. Ni hindi siya nakatiis at malakas na itinulak si Helga. Anong ginagawa mo sa daddy ko? Sa galit niya, hindi niya na napigilang mapasigaw. Anong ginagawa mo sa daddy ko ha? Nilalason mo siya tita? Para ano? Mabilis ninyong makuha ang yaman ng ama ko? Mga hayop! Hindi na napigilan ni Hera na sumigaw at magwala dahil sa nakikitang kalagayan ng kanyang ama, nangangayayat na ito at hinang-hina na rin. Itinapon niya ang mga natitirang gamot tsaka ayun tinapak-tapakan hanggang sa madurog. What are you doing, Hera? Gamot yan ng daddy mo. Pigil nito sa kanya. Lumayo ka sa daddy ko. Tsaka niya ito itinulak. Hera, anak. Nilingon niya ang ama niya at sobra ang pagkahabag niya rito. Hera, are you out of your mind? Hindi mo ba nakikita? Si mami na ngang nagpapainom ng gamot kay daddy dahil ayaw nitong uminom. Paano siya gagaling? Shut up! Mga hayop kayo. Masahol pa kayo sa mga mamamatay tao.
Kapag itong mga gamot na to dinala ko sa eksperto, paano na kaya kayo? Akala nyo ba mabibilog ninyo ang ulo ko? Ang swerte nyo kapag nagkataon, instant mayaman kayo agad na walang ibang ginawa kundi ang lasunin ng ama ko. Kita niya ang gulat sa dalawang mga babae. What? Hindi nga ba, Kate? Hindi nyo nga magagawa? Nagawa nga ninyong ibenta ang resort na hindi nyo pagmamay-ari. Ano pa kaya ang patay ng dad ko? Halatang pigilang gulat sa mga mata ng mga ito. Nagkatinginan pa ang dalawa. No, hindi yan totoo. Yes, it's true. Gusto niyang manapok, gusto niyang mangbulyaw, pero pinilit ni Hera na ikalma ang sarili. Dahil hindi siya ito, hindi siya ganito. Ngunit sa sobrang galit, pati ang sarili niyang emosyon, hindi niya na rin nakontrol. Lalo na nang makita niya ang kalagayan ng ama niya. 2 linggo lang siyang nawala, pero ang malusog na katawan ng daddy niya, biglang nalugmok. Para itong lantang gulay na kahit ang magsalita ay hirap na rin. Lumayas kayo. Anya, nagngangalit ang mga ngipin at halos magbuga siya ng apoy habang nakikipagtitigan sa mag-inang to. No, hindi mo magagawa yan, Hera. You're just a daughter at asawa ako. May karapatan ako sa lahat. Kalahati ng ari-arian ng ama mo ay akin, kaya hindi mo ito pwedeng gawin. Ganun ba, Helga? Pues, wala kang makukuha ni Katiting oras na ipakulong kita. Kayo ng anak mong manloloko. Ang dami mong sinasabi, Hera. Ni isa wala ka namang napapatunayan. Natawa si Kate maging si Helga. Ang kakapal nga talaga ng mga muka. May kinuha siya sa kanyang dalang bag at nilukot iyon tsaka ibinato sa mag-ina. Ayan, di ba yan ang katunayan na binibenta niyo ang resort ko sa Tagaytay, Helga? But guess what? Si Saint Del Fuego ang bibili dapat niyan. Kilala niyo ba siya? Tinig na may pangasar. Ang may-ari ng Del Fuego Construction? Pilit na sagot ni Kate. Yeah, and he is my lover. No, that's impossible. Natawa siya sa reaksyon ni Helga. Yes, it is, tita. Ngayon, ano pa ang gusto niyong malaman? Ang mga gamot na to? Pwedeng-pwede ko kayong ipakulong oras na malaman ko na nilalaso ninyo ang daddy ko. Lumingon siya kay Kate. At ikaw manloloko ka? Nag-aaral ka, di ba? Pwede kong tawagan ngayon ng university. Gusto mo bang magkahiyaan pa tayo? Go ahead, hanapin niyo ang kahati ninyo. Hindi na kayo nakontento sa buhay ninyo. Si daddy ang nagbihis sa inyo. Si daddy ang sumunod sa lahat ng luho ninyong mag-ina. But in the end, papatayin niyo lang siya. Let's go, Kate. Bilisan mo. Nagulat siya sa sunod na sinabi ni Helga. Mabilis itong tumalikod, hila sa braso ang anak nito. Hindi pa ito tapos, Hera. Hindi pa ito tapos, tandaan mo yan. I'll wait you then. Bilisan mo, Helga, dahil nasasabik akong makaharap ka sa husgado. Nang makita niyang nakaalis na ang mga ito, nangihina siyang lumapit sa kanyang ama. Hera, pasensya na. Hindi nakinig si daddy sa'yo, anak. Naluha siya dahil sa sobrang pagkaawa rito. It's okay, daddy. Be strong, okay? Dadalhin kita sa hospital. Nagpuna siya ng luha bago tumawag ng ambulansya dahil kung hindi, baka ano nang mangyari sa kanyang ama. Ngunit habang pababa ng hagdan, narinig niya ang sigawan sa labas. Mommy! Help me, Mommy! Sigaw iyon ni Abby at naririnig din niya pati ang sigaw ni Manang Lovis. Mommy, help please! Paglabas niya, mabilis niyang hinabol ang kotse. Ngunit palabas na ito ng gate. Isara mo, Dan! Naisigaw pa niya, pero huli na dahil bago pa man naisara ang isang bahagi ng gate, nakadaan na ang kotse ni Helga. Dala ng mag-ina ang bata. Napaupo na lamang si Hera dahil sa sunod-sunod na problema. Hindi niya alam kung ano ang uunahin dahil 2 taong importante sa kanyang nanganganib. Si Abby, dinala ng mag-ina, habang siya narito sa hospital dahil sa ama niyang naghihingalo na. Kausap niya ang mga pulis. Pero panandalian siyang humingi ng oras dahil kulang na lang sumabog ang ulo niya sa daming isipin. Ayos ka lang, ma'am? Tumango siya. Tubig po muna. Kumalma lang po kayo. Maayos din itong lahat, ma'am. Ani ng lalaki. Sunod-sunod ang paghugot niya ng malalim na buntong hininga. Parang hindi niya kaya na siya na lang.
Kailangan niya si Saint. Kailangan niya ng kamay nito upang magbigay lakas sa kanya. Hera, napatingin siya sa dako roon. Natulala ang dalaga. Si Saint na iniisip niya ngayon lamang palapit sa kanya. Tumayo siya at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Tsaka siya mahigpit na yumakap rito. Sa tindi ng problema, hindi niya na inisip ang mga tao sa paligid. Sumubsob siya sa dibdib nito at napaiyak ng tahimik. Shh, it's okay, I'm here. Mga salita nito ang nagpakalma sa kanya. Ang malumani na boses nito ang nagpatigil sa kanyang pagluha. Sabayan pa ng mga haplos nito sa likod niya na nakakapagbigay kaginhawaan sa kanya. Kamusta, sir? Anong update? Iyaka pa rin siya nito nang magtanong si Saint sa pulis. Sinabi na ng hepe na nagpaplano na ng manhunt operation ng kapulisan. We assure you, Mr. Del Fuego, na mababawi namin ang anak nyo. Nito, may ilan pang sinabi ang pulis tungkol sa gamot na ipinatest kung anong klase ba iyon. Wala pa nga daw resulta at hihintayin pa daw. Pagtalikod ng mga pulis, inakay siya ni Saint paupo para kasing nangihina siya dahil sa mga pangyayari. Bakit ka umuwi? Kaalis mo lang kahapon na at sabi mo importante ang event na yun. Mahinang sabi niya. Nakahilig ang ulo niya sa balikat nito. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ikaw at ang anak natin, Hera. Itinaas niya ang ulo at ito'y tinitigan. Why? Kumunot ang noon nito. Natin? Oo. Ayaw mo bang maging anak si Abby? Siyempre gustong gusto niya. Sino bang ayaw? Matapos ang lahat ng to, magpapakasal ka sa akin, diba? Hindi niya napaghandaan yun, kaya nanlaki talaga ang mga mata niya. I want you to be my wife, to be Abby's mommy forever, please. Naluha siya. Naiyak siya dahil hindi niya alam kung dahil ba narinig niya ang pangalan ni Abby na nasa panganib ngayon o dahil sa on the spot na proposal nito ni hindi man lang pinaghandaan. Of course, pero sana yung may effort naman, diba? Natawa si Saint. Oo, gagawin ko yun kapag okay na ang lahat, sweetie. Isang mabilis na damping halik sa labi ang sunod nitong ibinigay. Saglit lang iyon pero parang nanginig ang buong kalamnan niya dahil sa kuryenteng tila dumaloy sa buong katawan niya. Habang naghihintay sa daddy niya na nasa ER ngayon ay may kausap na sa cellphone si Saint. Nakaupo lang siya habang ikinakalma ang sarili. Hindi niya alam kung nasaan na si Abby, kung saan ito dinala ng mag-ina. Oras talagang may nangyari sa bata. Hindi niya mapapatawad ang mag-inang yun. Pati bata idinadamay ng mga ito. Napaka-demonyo talaga ng magnanay na yun. Sige sir, susunod ako. Tumayo siya na makitang ibinaba ni Saint ang cellphone at lumapit sa kanya. Sweetie, nakita na raw ng mga pulis sa mga pinagtataguan ng mag-ina. Pupuntahan ko si Abby. Dito ka lang ha? Malumanay nitong wika. No, hindi pwede. Sasama ko, Saint. Tsaka niya hinawakan ito sa braso. Listen, sweetie. Ayokong may mangyari din pati sa'yo. Just stay here, okay? At bantayan mo si Tio, okay? Babalik ako. At kasama ko na si Abby pagbalik ko, pangako. Isang mahigpit na yakap na halos hindi niya pakawalan si Saint. Natatakot siya. Sobrang natatakot. Shh! Babalik ako, sweetie, pangako. Saint, nakailang hakbang na ito nang tawagin niya sa pangalan. Please, bumalik ka. Tumutulo ang luha niyang anya rito. Oo, babalik ako, promise. Sumagot ito pero bakit parang hindi siya kumbinsido? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam niya? Walang nagawa si Hera kundi ang muling maupo. Dahil sa pagod ay pati mga tuhod niya yata, hirap na ring tumayo. Dalangin na lamang niya na sana walang mangyaring masama sa mga ito. 2 putok ng barilang nagpagulat kay Saint. Itinigil niya ang sasakyan sa lilim ng isang punong kahoy. Nasa masukal na bahagi sila ng abandonadong malaking bahay na ginawang tambakan ng mga bakal at lumang sasakyan sa Novaliches. Kinakabahang lumapit siya sa isang pulis na papasok sana sa loob. Sir, bakit may putukan? Anong nangyayari? Ang anak ko. May baril ang mga suspect at hostage nila ang bata. We need to take a risk dahil kung hindi, bata ang mamamatay dahil gusto ng mga hostage taker na makakuha ng sasakyan. Doon na siya kinabahan ng husto. Mr. Del Fuego! Sa sigaw na yun, hindi siya nagpatinag.
Tuloy-tuloy ang takbo niya patungo sa likuran ng malaking bahay kung saan niya narinig ang mga putok ng baril. Faster, kung hindi. Okay. Just put down your gun. Baka tamaan ng bata. Oo, tatamaan talaga ang bata. Oras na hindi ninyo sinunod ang gusto ni Mami. All of you, puro kayo panira sa mga plano namin. Ano bang pakailam ninyo? Buhay naman namin to. Naririnig niya ang malakas na boses ng babae. May hawak itong baril at nakatutok sa mga pulis sa harapan nito. May ilang metro ang layo sa mga ito. Ang may edad na babae ay si Abby ang may hawak at ang armas nito nakatutok sa ulo ng kanyang anak. Kitang-kita ni Saint ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ngunit hindi ito humahagulgol. Tumutulo lamang iyon ng kusa na walang ingay na lumalabas sa bibig nito. Napakatapang ng mahal niyang anak. Pilit nitong hinahawi ang mga luha. Gamit ang likod ng palad nito habang hila siya noong babae sa kanang braso. Biglang nabaling ang tingin ng paslit sa ama nito. Ngunit kahit nakita na nito ang lalaki, hindi ito sumigaw. Umiyak lang ito ng tahimik at bumubuka ang bibig na walang tinig na lumalabas. Daddy, alam na alam niyang tinatawag siya nito pero sumenya siyang tumahimik lamang ang bata. Ano na? Isa! Hindi niya kilala ang babaeng iyon pero sa banta niya, yun siguro ang stepsister ni Hera at yung isa ay ang Helga na asawa ng daddy nito. Bakit may mga taong kasing sama ng mga babaeng to? Hindi na lang makontento sa buhay at kailangan pang mandamay ng walang kamalay-malay na bata. Ito na, ani ng isang pulis tsaka ito lumabas ng sasakyan. Siguraduhin ninyong umaandar yan. Mariing napapikit ang kanyang anak ng isang putok ng baril mula sa hawak ng dalaga ang umalingaw-ngaw. Nakita niyang naalerto ang mga pulis dahil sa harapan ng mga ito pinatamaan ng babae. Mami, let's go! Singhal nito't paikot-ikot na inaalerto ang sarili. Bilisan mo bata. Tsaka ito hinila ng may edad na babae. Nagpupumiglas ngunit hindi makawala. No, please no. I want to go home. Please, I don't want to go with you people. Shut up. Naikuyom ni Saint ang kamao nang biglang sampalin ng anak niya ng babaeng may edad. Napaiyak ito habang hawak ang pisngi. Ano ha? Sige. Sumunod kayo nang sunod kong patayin ko ang... Saktong papasok ng kotse ang dalaga. Tumalikod ito dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng pulis na ito ay paputukan. 5 sunod-sunod na putok ng baril ang tumama sa likuran nito. Kate! Mabilis na gumalaw ang may edad na babae para sana hilahin si Abby palapit rito nang kagatin ito ng bata sa braso. Sa isang pagkakamali, napabitaw ang babae at 2 mga pulis ang humila nang mabitawan nito ang baril at si Hepe ang kumuha ng armas nito. Hagulgol si Abby habang patungo sa kanya. Doon lang umiyak ng malakas ang anak niya. Napakatapang nito para sa edad na 3 na hindi siya makapaniwala sa ginawa nito. Patay si Kate na anak ni Helga. Nasa kustodiyan na rin ng mga pulis si Helga. At dahil napatunayan na ang gamot na ipinapainom nito ay ang ginagamit para sa sobrang pananakit ng katawan at ito ay maaaring makapatay. Bitiwan niyo ko. Wala akong kasalanan. Wala. Si Hera, siya ang hulihin ninyo. Siya ang mamamatay. Siya ang demonyo. Walang walang kwenta anak ng dyablo. Tinakpan niya ang tenga ng bata dahil sa sigaw ni Helga. Itong tandaan ninyo. Lalamunin kayo ng lupa. Mga demonyo. Tsaka ito umiyak nang madaanan nito ang nakahandusay na anak. Anak, nahuli tayo. Halika, sumama ka sa akin, tara na. Tara na, Kate. Kate, sumagot ka. Halika na. Sir, mukhang hindi ho sa presinto ang tungo ng babaeng to, kundi sa mental. Mukhang nahanginan ng utak dahil sa ginawa. Sige, ayusin natin yan. Dalhin na ninyo pati ang bangkay. Ani ng hepe sa mga tauhan. Naririnig pa niya ang tawa at iyak ni Helga. Mukhang tama nga ang isa sa mga pulis. Nababaliw na ito. Mr. Del Fuego, kukunin namin lahat ng impormasyon tungkol sa anak ninyo upang magawa namin ng report. At formal na makakasuhan ng sospek. Sa ngayon may medical team sa labas. Pakidala na lang ang anak ninyo upang mabigyan ng medical attention. Salamat, Hepe. Sweetie, uwi na tayo. Ngunit nang lingunin niya ito, nakatulog na pala sa balikat niya.
Kaya pala hindi ito nagsasalita dahil tulog na ito sa sobra sigurong pagod. Awang-awa siya sa anak pero napakatapang ng baby niya. Halika na, uuwi na tayo kay mami. Bulong niya bago nagtungo sa kanyang sasakyan. Marahang napamulat na mga mata si Hera. Nang maramdaman ng marahang paghaplos sa buhok niya. Nang tignan niya ay ang daddy niya pala. Napaayos siya ng upo at tinanong kung kamusta na ang pakiramdam nito. Medyo maayos na anak, lalo na nang malinis ang katawan ko. Gusto niyo po ba ng tubig? Hindi pa kasi ito pwedeng kumain ng ilang oras. Dahil hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang medication ng ama niya para lahat ng nainom niyang gamot makuha sa loob ng katawan niya. Napakawalang puso ni Helga. Itinuring niya itong pamilya maging ang anak nito. Pero sa huli, pagiging sakim pa rin sa yaman ang pinairal ng mga ito. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa operasyon. Hindi sumasagot si Saint. Hindi rin sumasagot kahit ang mga pulis. Nag-aalala siya kanina pa. Kanina pa umalis si Saint, ngunit hindi pa ito bumabalik o kahit nang mag-update man lang sa kanya. Hindi na anak, nagugutom ako. Hindi pa pwede dad, mamaya ka pa pwedeng kumain. Tubig na lang humuna. Naawa siya sa ama pero iyon kasi ang bilin ng doktor. Ilang oras na lang din naman, makakakain na rin ito. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Tamad siyang tumayo dahil mukhang nurse na naman yun para sa gamot ng kanyang ama. Pero pagbukas niya, biglang tumulo ang luha niya dahil nakita niya si Abby at si Saint. Oh God! Mahigpit ang naging yakap na ipinagkaloob niya sa dalawa. Lalong-lalo na si Abby na dungis. Ngunit wala siyang pakailam, basta mahalikan lang niya ang anak. Sobra-sobra ang naging pag-aalala niya dito dahil baka may masama nang nangyari. Pero sa awa ng Diyos, nakabalik ang mga ito sa kanya ng ligtas. I miss you so much, sweetie. Nag-alala ko sa'yo. Ni hindi niya napigilang mapahagulgol. I miss you too, mommy. Ako, wala ang I miss you. Natapik niya ito. Hindi kita matawagan. Kanina hindi ka sumasagot. Pinag-alala mo ko. Kinuha nito ang palad niya at binigyan iyon ng mumunting halik. I'm sorry na lobat. Hindi ako nakapag-charge. I love you. Mahina nitong usal. I love you too. Mukhang narinig ni Abby dahil kinikilig ito habang nakadantay sa balikat niya ang ulo nito. Ipinakilala ni Hera ang mag-ama sa kanyang daddy. Doon na rin sinabi ni Saint ang lahat. Umami naman ang daddy niya na gustong kunin nito ang bangkay ng kakambal niya noon. Kaya siguro hindi niya masisisi si Saint kung bakit itinago nito ang asawa. Ngayon nagkapatawaran na rin ang dalawa at dahil mahina pa ang ama niya kaya nagkwentuhan lang ang maglolo. Kita niya ang kagalakan sa mukha ng daddy niya habang katabi nito sa kama si Abby. Sa hospital na rin naligo ang bata at binilhan na lang ni Saint ng maisusuot sa mall. Alam ni Hera na masakit sa daddy niyang nangyari kay Kate at sa asawa nito. Pero alam niyang matatanggap din iyon ng dad niya. Hindi niya ito masisisi dahil itinuring nitong anak si Kate. Sinabi niya na rin ang tungkol sa mga ginawa ng mag-ina. At hindi rin pala talaga nag-aaral si Kate dahil hindi ito naka-enroll sa university na sinasabi nito. Siguro, ginawa lang iyon ni Kate para masunod ang luho at makakuha ng pera sa ama niya nang hindi pinaghihirapan. Ngunit lahat ng masamang ginagawa ay may katapusan. Ilalantad ka talaga. Sa ngayon, patuloy ang pag-recover ng dad niya at nakauwi na rin sila ng mansyon. At dahil walang kasama ang ama niya, nagpasya na siyang doon muna mamalagi sa mansyon para mabantayan niya ang tuluyang paggaling nito. At dahil ayaw magpaiwan ni Abby, kasama niya ito kahit saan. Sobrang mahal na mahal niya ang batang ito. Sweetie, I'm here outside. Can you open your door for me please? Nagulat siya sa text message na iyon, kaya dali-dali siyang bumaba ng hagdan. Nasa Singapore ito pero bakit nandito? Natatawa siya na na-excite. Pagbukas niya ng pinto, sunod-sunod na fireworks ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng kanilang mansyon. Mukhang nasa rooftop ang may gawa nun. May sunod-sunod na heart shape at kasunod noon ay singsing. Will you marry me? Nagulat na lang siya at napatakip ng bibig nang lumuhod sa harapan niya si Saint at may hawak itong kahon na pula at singsing sa loob nun. Tumulo ng sunod-sunod ang luha niya. Tumango siya habang may luha ang mga mata. Ngunit nagulat at biglang kinilabutan si Hera
nang dahang-dahang nalusaw ang mukha ni Saint. "Saint!" Sigaw niya dahil sa takot. "Sweetie? Hey sweetie, I'm here." Napaayos na siya ng tayo. Nakaluhod pa rin ito. Bigla niyang hinila patayo at mahigpit na niyakap. "Why, what happened?" Para siyang batang sumubsob sa matipuno nitong dibdib. "Kasi nalusaw ang..." "Nandito ko, hindi ako kandila." Nabatukan na lang tuloy niya ito dahil sa sagot nito. Imbis next month na sana ang kasal, hindi pumayag si Hera dahil nga raw sa masamang nakita. At dahil siya ang masusunod, ginawa na lang na December. Ngunit paano pa kaya kung sunod-sunod ang pagduduwal ni Hera? Tinakbo niya ang lababo habang natatakpan ng palad ang bibig. Dinamayan naman siya ni Saint nang makita iyon. "Are you okay, sweetie?" "Ma'am, buntis ka po?" Natigilan siya nang lumapit si Lovis na may dalang tubig. Doon siya napalingon sa matanda at pati na rin si Saint. Namimilog ang mga mata niya. Ngunit nagulat na lamang si Hera nang sumigaw si Saint. Natawa siya dahil sa reaksyon nito. "Oh God, thank you sweetie, I love you." Tsaka siya sunod-sunod na hinalikan. Hindi nahiya na may mga kasambahay, kaya nakatingin pati ang daddy niya na kumakain at si Abby nakatabi nito. Natawa silang lahat kay Saint, pero wala itong pakailam dahil sa sobrang saya nitong nararamdaman ng mga oras na yun. Sa ngayon, napuspone na naman ang kasal nila dahil sa pagbubuntis niya. Pero pasasaan ba at makakasal din sila ni Saint? Si Helga ay nailipat na sa mental institution dahil sa pagbabago sa ugali at kilos. At ang abo ni Heidi o Haya, nailipat na sa maliit na altar na ginawa ng daddy nito kasama ng abo ng kanilang mami. Alam niyang masaya na ang mga ito saan man naroroon ang kapatid at ang kanyang mami.